Sa video na ito, dadalhin ko kayo sa isang kwento ng kababalaghan mula sa kabundukan kung saan ang isang batang babae ay nagkaroon ng kakaibang kaibigan. Habang unti-unting nagiging kakaiba ang kanyang ugali, napansin ng kanyang pamilya ang presensya ng isang nilalang na tila nagmamasid sa kanila. Sa isang gabi ng takot at pag-aalala, naglakas loob ang kanyang lolo na harapin ang misteryosong bisita. Pero hindi lang pala isang nilalang ang kanilang kinakaharap, kundi isang masalimuot na mundo ng mga anino at lihim na nagtatago sa dilim. Noong bata pa si Mama, mga 8 years old, ay lumipat sila ng bahay sa isang liblib na bayan sa kabundukan. Hindi ko na lang babanggitin kung saan dahil ayaw ni Mama na malaman ng mga kamag-anak namin na nangyari sa kanila ito. Hindi naman sa ayaw niyang mapahiya. Ayaw lang niya na baka mag-alala pa ang mga ito para sa kanila. Kasi hanggang ngayon ay may trauma pa rin si Mama sa nangyari sa kanila noon. Ang sabi ni Mama ay bagong simula raw ang hanap ng lolo at lola ko noon. Kaya nakahanap sila ng murang bahay na paupahan sa isang bayan na nasa kabundukan. Ang bahay ay luma na, gawa sa kahoy at may kakaibang aura na agad na naramdaman ni Mama. Sabi niya ay hindi naman siya matatakutin noon. Pero pagpasok daw nila sa bahay ay kinilabutan siya. Parang may nagmamasid daw sa kanila. Pero dahil bata pa siya noon ay hindi niya na lang ito pinansin. Nakalipas ang ilang linggo ay nakapag-adjust na sila Mama sa bagong bahay at bagong lugar. Si Mama ay nakahanap ng bagong kaibigan pero hindi mga bata na kaedad niya, kundi isang hindi nakikitang nilalang na tinatawag niyang kaibigan. Sabi ni Mama ay hindi naman daw siya nag-iisa sa pakikipaglaro sa kanyang kaibigan. May mga pagkakataon na kasama niya ang mga kalaro niya sa school at nakikita raw ng mga ito ang kaibigan niya. Ang sabi ni Mama ay isang matangkad na lalaki raw ang kaibigan niya, nakasuot ng itim na coat at sombrero. Hindi nito ipinapakita ang mukha dahil palaging nakatalikod. Ang sabi raw ng lalaki ay sa atik ito nakatira, kaya doon sila naglalaro palagi ni Mama. Ang sabi ni Mama ay hindi naman siya natatakot sa lalaki dahil mabait naman daw ito sa kanya. Lagi raw siya nitong pinupuri at sinasabihan na siya ang paborito nitong bata. Pero habang tumatagal ay napapansin daw ng lolo at lola ko na nagiging kakaiba na ang ugali ni Mama. Palagi raw itong nagkukulong sa atik at ayaw makipaglaro sa ibang bata. Kapag tinatanong daw ng lolo at lola ko kung sino ang kausap ni Mama sa atik, ay sinasabi nito na, "Ang kaibigan ko, ayaw mo ba siyang makita?" Pero kapag tinitingnan ng lolo at lola ko ay wala naman silang nakikitang tao sa atik. Ang isa pang kinabahala ng lolo at lola ko ay ang paglalakad ng paurong ni Mama. Minsan daw kasi ay nahuli nila itong naglalakad sa hallway na paurong at pabaluktot ang katawan. Nang tanungin daw nila si Mama kung bakit ganoon ito maglakad, ay sabi raw ni Mama ay tinuturuan siya ng kaibigan niya. Doon na kinabahan ang lolo at lola ko. Kaya isang gabi ay sinubukan nilang hulihin ang kaibigan ni Mama. Ang ginawa raw ng lolo ko ay nagtago ito sa kwarto ni Mama at naghintay. Nakita raw ng lolo ko na paurong na pumasok ng kwarto si Mama at may kausap ito. Sabi raw ni Mama ay, "Tingnan mo ang ginawa ko, maganda ba?" Pagkatapos ay may inilabas si Mama mula sa ilalim ng kama. Ang sabi ng lolo ko ay halos masuka siya sa nakita dahil isang puso ng hayop ang inilabas ni Mama. Nung tanungin daw ng lolo ko kung saan galing ang puso, ay sabi ni Mama ay sa pusang nahuli niya sa likod bahay. Doon na lumabas ang lolo ko at sinita si Mama. Pinagalitan daw niya ito at pinilit na lumabas ang kaibigan nito. Pero si Mama lang daw ang naroon sa kwarto. Hindi pa natapos doon ang takot ng lolo ko. Dahil nung gabing yon ay nakarinig siya ng kaluskos sa bubungan. Paglabas daw niya sa bahay ay nakita niya na may aninong naglalakad sa bubungan. Mahaba raw ang aninong yon at may buntot na parang latigo. Doon na nagdesisyon ng lolo at lola ko na may masamang nilalang na gustong magpahamak kay Mama. Kaya kailangan nilang protektahan ito.
Sabi ni Mama ay nagdala raw ng itak ang lolo ko sa kwarto nila at natulog ng nakabihis. Handa raw itong makipaglaban sa kung anumang nilalang na gustong manakit kay Mama. Hindi naman daw nagtagal ay nagkaroon ng pagkakataon ng lolo ko na makipaglaban. Dahil isang gabi ay narinig niya na may mga paa na naglalakad sa bubong. Tumayo raw ang lolo ko at lumabas sa sala. Nung nasa sala na siya ay nakita niya na may aninong gumagapang sa kisame. Mahaba raw ang katawan nito at manipis na manipis. Nung bumaba raw ito sa kisame ay nakita ng lolo ko na isang lalaki na nakasuot ng coat at sombrero. Pero ang katawan nito ay parang katawan ng ahas. Sa halip na paa ay may buntot ito na mahaba. Pumasok daw sa kwarto ni Mama ang nilalang. Kaya sumunod doon ang lolo ko. Nakita raw niya na nakahiga si Mama sa kama at nakabuka ang bibig. Habang yung nilalang ay nakayuko sa kanya at may mahaba at manipis na dila na lumalabas sa bibig nito. Sinugod daw ng lolo ko ang nilalang at tinaga sa katawan. Tumama raw yung itak sa katawan ng nilalang at tumalsik yung dugo nito sa katawan ni Mama. Sumigaw daw yung nilalang at tumakbo palabas ng bintana. Hinabol daw yun ng lolo ko pero paglabas niya sa bakuran ay wala na yung nilalang. Ang nakita na lang daw ng lolo ko ay yung buntot nito na naglalaho sa bubungan. Bumalik sa kwarto si Mama at nakita niya na umiiyak ito sa kama dahil natakot sa nangyari. Pinaalis daw siya ni Mama at sinabing, "Umalis ka, umalis ka." Pero nung lumapit siya kay Mama ay niyakap siya nito at sinabing, "Hindi ikaw ang tinutukoy ko." Nung gabing yon ay magkasama na silang natulog ng lola ko sa kwarto ni Mama. Pero hindi pa rin doon natapos ang kalbaryo nila. Dahil nung sumunod na gabi ay narinig nila na may naglalakad na naman sa bubungan. Nung lumabas ang lolo ko sa bakuran ay nakita niya na may dalawang nilalang na naglalakad sa bubungan. Yung isa ay yung nilalang na tinaga niya at yung isa naman ay isang matandang babae na nakasuot ng puting damit. Nung makita raw siya ng matanda ay sinita nito yung nilalang at sinabing, "Ano bang ginagawa mo sa mga batang ito? Hindi ba't sinabi kong tigilan mo na sila?" Sumagot daw yung nilalang at sinabing, "Pero gusto ko yung batang babae, siya ang paborito ko." Sumigaw daw yung matanda at sinabing, "Sabi ng tigilan mo na sila." Pagkatapos ay tinadyakan nito yung nilalang at nalaglag ito sa bubungan. Bumagsak sa bakuran yung nilalang at tumayo agad. Pero bago pa raw makatakbo ay tinaga na ito ng lolo ko sa katawan. Sumigaw raw ito at nagtatakbo palabas ng gate. Pero bago pa raw ito makalabas ay nakatalon na yung matanda mula sa bubungan at tinadyakan na naman yung nilalang. Tumilapon daw ito sa bakuran at nagpagulong-gulong. Pagkatapos ay lumabas ng gate at naglaho. Lumapit daw sa lolo ko yung matanda at sinabing, "Pasensya ka na sa kapatid ko. Medyo makulit talaga yon." Sabi raw ng lolo ko ay kinilabutan siya sa matanda pero hindi niya ito pinahalata. Sinabi raw ng matanda na hindi na babalik ang kapatid nito kaya pwede na silang matulog ng mahimbing. Pagkatapos ay naglakad na ito papalayo at naglaho. Kinabukasan ay nagdesisyon na ang lolo at lola ko na umalis sa lugar na yon. Naglakbay sila sa madaling araw at hindi na nagpaalam sa mga kapitbahay. Ang sabi ni Mama ay kahit na may masamang nangyari sa kanila sa bahay na yon, ay marami pa rin siyang magandang alaala na nakuha mula roon. Isa na doon ay yung litrato ng matanda na nagligtas sa kanila sa masamang nilalang. Sa kwento natutunan natin na hindi lahat ng kaibigan ay mabuti, lalo na kung hindi sila nakikita. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas maraming nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na upload mga kaibigan, ingat sa mga aninong nagtatago sa dilim.